Hi guys, narito ang ika-41 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagsalita ang ating bida dahil gumagamit ako ng special cultivating technique. Ano ba ang gusto mo? Ganun ba gaano ka-special anong cultivating technique? Tanong ng matandang, nagsalita ang ating bida. Bakit ka nagtatanong ulit? Hindi mo pa sinasagot ang aking katanungan. Isa kang bastos ng espiritu. Nagulat ang matandang espiritu. Nagulat ito dahil nakatingin ang ating bida sa kanya. Bata, nakikita mo ako dito sa mundo ng mga espiritu. Matagal na ako dito sa Heavenly Sacred Border, mga 100 years na, at marami na akong nakitang mga geniuses. Kahit na sila magagaling pero hindi nila nakuha ang aking pansin. Pero ikaw at yung maliit na babae doon ay hindi na masama ang talento. Ang talento mo ay mas mahusay ng konti sa mga nagdaan. Sa isip ng ating bida ang dami na nitong sinasabi. Nakuha mo talaga ang atensyon ko ngayon, tatanggapin na kita bilang aking disipulo. Natigilan ang ating bida na parang naiirita na ito. Habang tinuturo ang ating bida ay nakatayo lang ito. Ano, hindi ka man lamang dumuhod sa harap ko. Pero okay na rin yan para sa akin. Pasiga na sabi ng ating bida, tinanong ba kita para maging guro ko? Sino ka para magdesisyon? Dagdag pa ng ating bida, kung ang lahat ng lumalapit sa akin na gusto maging guro ko sa kagustuhan lang nila, edi sana marami na akong teacher ngayon. Ikaw ay isang arroganteng bata, alam mo ba kung sino ako? Tinanong na kita ng 3 beses sa pangalan mo pero wala ka pa ring sagot. Ang taon nang dumating ang panahon ng kadiliman, malapit na tayong mga tao sa pagkalipol. Kami, ang 5 legend-ranked demon spiritualists, ay nagdala ng libu-libong nakaligtas sa Glory City at nakatiis sa mga pag-atake ng alon ng Demon Beast Horde. Isa ako sa 5 ninuno ng Glory City, si Founder Yayan, ang ninuno ng pamilyang Snowwind. Paano? Isinelo ko ang aking soul dito sa Heavenly Sacred Border para protektahan ang Glory City. Kung wala ako dito, ang Glory City ay dahan-daang babagsak. O wow, sagot ng ating bida. Pag-alam na bati ng ating bida, ikaw pala ay isa sa aming founder. Sorry na. Pero hindi ako interesado na maging disciple mo. Gulat ni matandang Yayan. Napag-isipan mo na ba kung ano ang pinapalagpas mo ngayon? Maaari kang maging legend-ranked demon spiritualist sa iyong tatahaking buhay o kaya naman maging black gold rank. Kaya kung gawing legend-ranked demon spiritualist and sarili ko nang walang tulong ng kahit sinuman. Galit na sabi ng matanda, ay ikaw. Ang kapal mo. Iniisip mo bang madali lang maging legend-ranked demon spiritualist? Ang maging legend-ranked demon spiritualist ay ang pinakamataas na antas ng pag-iral. Maliban sa mga may pambihirang talento, hindi kailanman mararating ng mga ordinaryong tao ang antas na iyon. Itinaas ng matandang espiritu ang kanyang kamay habang nagpapaliwanag. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagmakaawa sa akin na maging disipulo ko? Sa Sacred Border na ito, 3 estudyante lang ang naturo ko. Nagkakamutang ating bida at nagtanong, sige na nga. Pero ano ang matututunan ko sa iyo? Bilang isang legend-ranked demon spiritualist, bukod sa alam ko ang lahat sa kontinente. Marunong din ako sa astronomiya, geografiya, at mga pattern ng inscription. Nananatili sa akin ang kaalaman ng ilang napaka-powerful na mga teknik sa paglilinang ng pamana. Maaari rin kitang gabayan sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ng mga demon spirits. Parang inaantok na ang ating bida sa pagpapaliwanag ng matanda. Ang matanda ay tiningnan ng ating bida. Ito, meron ako ditong 5 makapangyarihang cultivation technique. Pwede kang pumili ng isa para gamitin ito. Hinumpas ng matanda ang kanyang kamay. Lumabas ang 5 libro habang tinitignan ito ng ating bida. Ang isa nito ay binuksan ng ating bida, Revolving Spiritual Wood Technique. Sumama ang mukha ng ating bida. Hay naku, ito lang pala ang kaya mong ilabas na libro. Ang cultivation technique nito ay kaya lang makultivate ang black gold ranked demon spiritualist.
Ang cultivating technique na ito ay napakasimple lang, tignan mo yung ikatlong pahina, paglalagay ng force sa ating meridian. Alam mo ba kung ano ang ating meridian, kung paano ito gamitin habang itinuturo ng ating bida? Ang matanda ay pinagpawisan sa kanyang mga narinig. Mali lang ang nalabas kong mga libro pagpapaliwanag ng matanda. Itong librong ito tungkol naman sa Young Spiritual Cultivation Technique, pagpapabilis ng cultivation. Pero napakabagal pa rin ito. Nagamit mo na ba ang teknik na ito sa harapan ng araw? At ano ang nangyayari sa gabi? Kahit na naabot ko na ang Legend Rank Demon Spiritualist, nasa kalahati na ako ng lupa, dagdag pa rito tungkol sa overall technique. Hindi ko na kailangang tingnan ito. Dagdag pa ng ating bida. Ano ang Blazing Yang? Kung babaguhin ito sa Yin-Yang Crossing, ibig sabihin tataas ang bilis ng aking cultivation ng 30%. Habang hindi na makapagsalita ang matanda. Hay nako, habang pinapalutang ng matanda ang mga libro. Hindi ba ito ang teknik ng Ash Wolf? Isang teknik na nangangailangan ng pagsasama ng isang demonyo na espiritu ng uri ng lobo. Posible ngang maabot ang antas ng alamat na demonyo na espiritualista. Gusto mo ba ang teknik na ito sa paglilinang? Tulad ng sinabi ko, Panginoon na tagapagtatag. Bakit ang teknik na ito ay may 9 na kabanata lamang? Maaari ka lamang maabot ang 3 bituin na antas ng alamat na demonyo na espiritualista. Mayroon din akong teknik ng Ash Wolves, gusto mo bang ibigay ko sa iyo ang 10 kabanata? Magagawa kong garantiya na maaari kang maglinang hanggang sa 5 bituin na antas ng alamat na demonyo na espiritualista. Ano lang ang pinagmulan ng batang ito? Gusto niya talagang turuan ako. Bata pa siya, bakit parang mas marami siyang alam kaysa sa akin? Bumantong hininga ang ating bida at itiniklap na ang libro. Panginoon na tagapagtatag, ang 5 teknik na ito sa paglilinang. Ang pangit. Natutunan mo ang mga teknik na ito sa paglilinang noong nabubuhay ka pa. Hindi nakakagulat na ang iyong paglilinang ay nakarating lamang sa antas ng alamat. Kung buhay ka pa lang, mayroon akong kabuoang 3,600 na super teknik sa paglilinang. Anumang mga libro na ito ay mas mahusay kaysa sa 5 iyon. Maaari kong garantiya na ang iyong paglilinang ay uunlad. Sige, sapat na. Wala akong ideya kung saan mo nakuha ang napakaraming teknik sa paglilinang. Ang teknik sa paglilinang ay hindi lamang tungkol sa paglilinang, kailangan mong malaman na bata ka pa. Ngunit bilang isang alamat, ranggo ng demonyo na espiritualista mismo, maaari kitang gabayan sa landas ng paglilinang. Ang lawak ng aking kaalaman ay hindi mo maiisip. Kamangha-mangha kung gayon nais kong itanong, bakit ang isang demonyo na espiritu ay maaaring magsama sa isang nag-iisang kaharian? Tinanong mo ako ng isang simpleng tanong. Hindi ba itinuro sa iyo ng iyong guro ang simpleng kaalaman na ito? Ang mga demonyo na espiritu ay umiiral sa anyo ng espiritu ng kaluluwa at ang nag-iisang kaharian ay ang lalagyan ng kaluluwa kaya't maaari silang magsama tulad ng isang basong tubig na maaaring maglaman ng tubig. Kahit na hindi masama ang iyong talento, ngunit ang iyong mga pangunahing kaalaman ay talagang masama, huwag kagatin ang higit sa kaya mo. Ngunit bakit hindi maaaring magsama ang aking kaibigan na si Xiaoming sa isang demonyo na espiritu? Kahit na siya ay isang pilak na ranggo na demonyo na espiritualista. Kung ito ay isang tasa, bakit hindi ito makapaglaman ng tubig? Itinuro ng matandang ating bida at natigilan ito ng sandali. Ang posibilidad na mangyari ang problemang ito ay napakababa, halos hindi kailanman nakikita. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Ang ganitong uri ng mga pambihirang kaganapan ay karaniwang susi sa pag-unlock ng mga lihim pagkatapos ng pananaliksik tungkol dito. Isang alamat na ranggo ng demonyo na espiritualista ay hindi talaga nakakaalam tungkol dito. Talaga hindi ko alam kung ano ang itinuro sa iyo ng iyong guro. Kung ako ang magkakaroon ng ganitong alagad, tiyak na papatayin ko siya. Napabuntong hininga ng malalim ang ating bida.
Nanggigigil ang matanda at ang sabi nitong batang ito. Ang batang ito ay nagsabi nito. Bakit ito? Dahil ang nag-iisang kaharian ay may mga nakapirming katangian. Gayon din ang mga demonyo na espiritu. Kung ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang katangian ay masyadong malaki, magkakaroon ng pagkabigo tulad ng kung paano hindi nagkakasundo ang apoy at tubig. Sagot ng matanda na mga pagkakaiba sa katangian. Maraming mga lihim sa isang kaharian ng kaluluwa ng tao, isang demonyo na espiritualista sa iyong antas ay natural na hindi nakakaalam tungkol dito. Kung ikaw ay handang magkaroon ako bilang iyong guro, maaari ko ring maipaliwanag sa iyo dahil ang iyong kaluluwa ay hindi pa nakakalat. Bastardo, ikaw bilang aking guro. Ako ang nagtatag ng lungsod na ito ng kaluwalhatian. Walang paggalang sa mga matatanda, anong guro ang natutunan niya? Ang pagtulong sa iyo na muling ayusin ang iyong katawan ay hindi imposible. Muling ayusin ang katawan walang paraan, ano ba talaga ang iyong pinagmulan? Bata, hindi mo ba iniisip na kunin ako bilang iyong estudyante? Marahil hindi. Ayaw kong magturo ng isang estudyante na may mahinang talento tulad mo. 180 taong gulang, nakarating lamang sa antas ng alamat at ipinagmamalaki pa rin ito. Bakit mo hindi pinupunan ng iyong inapo? Hindi ako isang inapo ng iyong pamilya ng Snowwind. Marahil sa hinaharap, ako ay isang inapo ng pamilya ng Heavenly Marks. Pamilya ng Heavenly Marks, naalala ko sila nang itinayo ko ang Glory City. Ang pamilya ng Heavenly Marks ay isang maliit na pamilya lamang. Inaamin kong ang iyong mga ninuno ay lahat ay napakasigla. Tila nakatanggap ka ng ilang pamana mula sa iyong pamilya. Gayunpaman, sa pagkuha lamang ng kaunting pamana, naglakas loob kang maging mapagmataas. Umalis na ngayon, nagsimula ang ating bida sa pagsasanay, lumabas ang napakalakas na oras sa kanyang paglilinang, dinadama ng ating bida ang kanyang pagsasanay, lumabas ang matandang espiritu sa taas at pinapanood ang ating bida pang sabi nito, kahanga-hanga. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.